Naranasan nyo na bang masapawan? Ako kasi oo. At yan ang pinakaayaw kong pakiramdam sa mundo. Ewan ko, pero para sa akin lamang talaga para sa akin lamang lamang na lamang talaga ako sa taong sumasapaw sa akin. Kaya naman ang kapal ng mukha niya na iparamdam sa akin ang bagay na yon. Yun din ang dahilan kung bakit napasulot po ako sa programa ninyong Barangay Love Stories. Kung hindi ninyo kasi may tatanong ay mahilig talaga ako makinig po sa radyo. At isang araw ay napadpad ako sa inyong istasyon. Simula noon ay palagi na ako nakikinig ng Barangay Love Stories ni Papa Dudut via online. Tapos ay nakita ko ang inyong email address kaya hindi na ako nagdalawang isip na sumulat sa inyo. At umaasa ako na mai-air ninyo ang aking kwento. Pero bago ako magpatuloy ay gusto ko munang magpakilala sa mga kabarangay natin. Cresida pala ang pangalan ko. 23 years old at taga Quezon City. Meron na akong kinakasama si Benjo na edad 25 naman at may isa na kaming anak na 2 taong gulang na. Sa kasalukuyan ay nakatira kami sa bahay nila dito sa Barangay Commonwealth sa Quezon City. Bebe, ano to? Alin? Itong nasa cellphone. Malay ko sa'yo. Malalaman ko kung sasabihin mo. Nakita ko lang naman na sandamukal na picture ng mga gwapo at machong lalaki yung pinupusuan mo. Yung iba sa kanila di ko pa kilala. Bakit? Kailangan ba kilala mo para pusuan ko? Hindi naman. Pero malay ko ba kung sino yung lalaking yun? Mamaya, sikat pala siya sa ibang website tapos… Pwede ba? Ginaya mo naman ako sa'yo? Ha? Anong ginawa ko? Tanong-tanong ka pa sa ating dalawa. Ikaw nga yung mahilig manood ng ganun. Ibahin mo ako. Hindi ako ganong klase ng babae. Normal lang naman sa aming mga lalaki yung mahilig manood ng ganun ah. Pero hindi ko pinupusuan yung mga babaeng napapanood ko dun kasi loyal ako sa'yo. Ikaw lang, sapat na. Ew, kadiri ka. Anong kadiri dun? Basta kadiri ka. Huwag mo na ulit-uulitin yun Ang corny kasi. Parang eng-eng naman to. May nalalaman ka pang corny pero noon kilig na kilig ka kapag bumabanat ako sa'yo. Noon yun, hindi na ngayon. Kaya nga tigilan mo yan kung ayaw mo ikaw yung banatan ko. Sungit naman nito. Siguro may iba ka nang nagugustuhang lalaki, no? Ha? Pinagsasasabi mo? Mabalik lang tayo dito sa mga pinagpupusuan mo. Akala mo ba magandang gawain to? Lalo na't meron ka ng anak at kinakasama? Ano na lang sasabihin sa'yo ng mga makakakilala sa pinagagagawa mo? Sige nga. Kung makapagsalita ka naman dyan, kita ko na yung ngalangala mo. Galit na galit, gustong manakit. Saka sa tono mo para namang nakapatay ako ng tao, pumuso lang naman ako ng mga gwapo at machong lalaki sa Facebook. Alam ko na. Ano yun? Siguro naapakan ego mo, no? Ha? Ano yung ego? Ay, naku. Kahit kailan napakahina ng utak mo. Gamit-gamitin mo naman yan. Sige ka, baka kalawangin yan. Bakit kasi di mo na lang sagutin tanong ko? Kaysa naman dami mo pang ebas dyan. Talaga naman? Ano nga? Baka may iba ka ng kinalolokohan ha? Wala. Saka bakit ko naman gagawin yun pamilyado na ako? Tulad mo pa ako sa mga katrabaho mong kirengking. May asawa na pero pumapatol pa sa iba. Bakit naman sila napasok sa usapan? Gusto ko lang, bakit din ba? Saka imbis na pagbintangan mo ko ng ganyan, tinanong mo na ba sarili mo kung matino kang lalaki kaya hindi kita dapat palitan? Anong ibig mo sabihin? Lahat na lang ba talaga kailangan kong ipaliwanag sa'yo? Mag-isip ka naman mag-isa, huwag kang laging umasa sa akin, no? Anong magagawa ko? Kung yung mga sinasabi mo ikaw lang madalas nakakaintindi. Malamang, magtatanong ako kung anong ibig mong sabihin. Masama ba yun? Oo, masama yun kaya itiko mo na lang yung bunganga mo. Mas mabuti pa yun kesa magsalita ka ng kung ano-ano. Tamang bintang ka wala ka namang ebidensya.
Saka hindi sapat na ebidensya yung nakita mong mga pinusuan ko dahil kahit sino pwedeng humanga sa ibang tao basta walang mali siya. Saka di pa ba sapat na sa'yo pa rin ako tumatabi sa gabi kahit na mabaho ka? Paano naman ako naging mabaho? Hindi ka kasi naglilinis ng katawan, amoy pawis ka palagi, kadiri ka. Lahat na lang talaga, Cressida. Amuin ko nga sarili ko. O ano, tama ako 'di ba? Ang baho mo. Oo nga no. Sige, maliligo muna ako. Papadudot, inis na inis ako sa kinakasama ko dahil sa pambibintang niya sa akin. Pakiramdam ko ay iniinsulto niya ng bonggang-bongga ang pagkatao ko. Kahit naman ganon ang ginawa ko, ni minsan ay hindi ko naisip ang binibintang niya sa akin. At noon pa talaga kung kailan nagsasama na kami at may isang anak. Matagal-tagal na rin kaming magkakilala ni Benjo. Siguro ay 18 anyos ako nang naging kami bago nagkaanak. Hindi ko na natapos ang aking pag-aaral dahil sa hirap ng buhay at naisipan ko na lamang na mag-asawa. Mahirap pa rin naman ang buhay namin kaya alam kong kagagahan yung ginawa ko. Samantala nagtatrabaho bilang saddle stitch operator ang kinakasama ko sa isang pabrika. Mababa lang ang sweldo niya. Sapat lang palagi sa pangangailangan namin kaya nga wala kaming ipon at kadalasan ay nagigipit pa. Yun din ang rason kung bakit nakikisiksik pa rin kami sa kanila. Sa tagal naming magkakilala at magkasintahan ni Benjo, aminado ako na dumarating sa akin yung pananawa at pagkaumay sa aming relasyon. Kaya nagagawa kong tumingin at humanga sa ibang lalaki online. Pero hindi ko naman kahit kailan sinubukang pagtaksilan ng tatay ng anak ko. Maliban na lamang siguro noong mga panahong yon kung saan ay unti-unting lumaki ang pagkakagusto ko sa isang hindi inaasahang lalaki. Lahat ng yon ay kinuwento ko sa kaibigan at dati kong kaklaseng si Almarie Papadudut. Naku, thank you kasi dinalaw mo naman ako at nilabas. Nung nakarang araw ko pa gustong kumain dito ng burger at fries. Pansin ko nga, panay ka shared post ng mga pagkain na gusto mong kainin. Kaya nag-chat na ako sa'yo na magkita tayo dito sa fast food. Kaya nga, thank you sa panlilibre. Sensya ka na kasi wala akong trabaho. Wala rin tuloy akong pera. Ayos lang, magkano lang naman yan? Naks, iba talaga pag may trabaho, no? San ka na nga ba ulit? Trabaho ko? Oo, alam ko kasi umalis ka na dun sa pinagtatrabahuan mong patahian. Oo, umalis na nga ako doon. At ka-share ako ngayon sa isang convenience store. Okay ba pasahod dun? Sakto lang, pero mas maayos yung ngayon kesa naman sa dati ko. Sobrang init doon, akala mo impyerno. Tapos yung line leader namin, si Satanas. Laki talaga ng galit mo dun sa line leader nyong yun, no? Sakto lang, kasi hindi pa naman niya ako nagawa ng kasalanan. Siguro, lagi lang niya akong pinagagalitan at sinisita kahit maayos naman yung trabaho ko. Naisip ko, inggit lang siguro sa beauty ko kaya ganun. Pero ayoko na rin naman manatili sa lugar na yun. Bukod sa mababa ang sweldo, napakaraming tukso sa loob. Hindi lalaki kundi mga pautang na pinapatulan naman ng ibang nanay doon. Kaya ending, payslip na lang nakukuha nila sa araw ng sweldo. Ako nga na wala pang anak hirap na sa buhay. Kaya napapaisip ako, paano nila nairaraos yung araw-araw nila? Lakas na lang talaga ng loob ang labanan sa buhay ngayon. Maiba tayo. Nasaan pala anak mo? Bakit hindi mo sinama? Nasa bahay saka nandun naman si Benjo para bantayan ang anak namin. Hindi ko na sinama kasi magulo yun. Saka baka magturo ng kung ano-ano. Siyempre nahihiya ako sa'yo. Ayos lang naman. Sweldo ko naman Kahit na. Bilhan ko na lang ng pasalubong para matuwa naman pagdating mo. Ikaw bahala. Thank you talaga. Walang anuman. Kumusta na kayo ni Benjo? Ganun pa rin. Pakiramdam ko wala kaming pag-unlad kasi ayos na sa kanya yung trabaho niya. Akala yata niya mabubuhay kami sa kakarampot niyang sweldo. Wala ba siyang planong maghanap ng ibang trabaho? Mukhang wala Mababa pa naman kumpiyansa nun sa sarili.
Buti pa yung kuya niya. Gwapo na, tapos marami pang pera. Kaya ayun, nagustuhan ko bigla. Anong nagustuhan biglang pinagsasabi mo? Crush ko kuya niya kasi magaling dumiskarte sa buhay. Feeling ko, mas may future ako kung siya nakatuluyan ko. Manghilabot ka nga. Bakit naman hindi naman tayo nag-uusap ng karumal-dumal at nakakatakot? Gaga, hindi nga. Pero ano ba yung pinagsasasabi mo dyan? Baka nakakalimutan mo may kinakasama ka na at si Benjo yun. Tapos may anak pa kayo. Kaya dapat hindi ka na magkagusto sa ibang lalaki. Lalong-lalo na sa kuya niya. Ikaw naman, masyado kang seryoso. Siyempre alam ko naman lahat yun, saka simpleng crush lang naman tong nararamdaman ko sa kuya niya. Simple raw. Pero naisip mo nga na mas may future ka kung kuya niyang nakatuluyan mo. Hanggang dun lang naman yun, kasi imposible nang mangyari. Ikaw na may sabi na kinakasama ko na si Benjo. Saka kasalanan naman niya kung bakit nagkagusto ko sa kuya niya. Kung matino sana siyang kinakasama, kung may pangarap sana siya sa amin ng anak niya, di hindi ko maiisip yung bagay na yun. Papadudot, napakagwapo ng kuya ni Benjo. Well, gwapo rin naman ang kinakasama ko, pero lamang ng isang paligo ang kuya niya. Ito ang buhay na patunay ng tall, dark and handsome, kaya hindi ninyo ako masisisi kung nagkagusto ako sa kanya. Pero alam ko sa sarili ko na simpleng pagkagusto lamang yon. Dahil mas napapansin ko na ang pagiging lamang nito sa kanyang kapatid na siyang kinakasama ko. Pero kahit na ganoon, alam ko pa rin naman ang limitations ko. Alam ko na tatay pa rin ang anak ko si Benjo at kahit na anuman ang mangyari. Kahit mag-away pa kami araw-araw at maaburido ako sa pagmumukha niya, ay siya pa rin ang dapat kong piliin. Kaya nga sa abot ng makakaya ko ay sinaway ko ang aking puso na mahulog ng husto at ma-fall in love sa kuya ni Benjo upang hindi na lumala pa ang aming sitwasyon. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot, gaya ng sinabi ko ay pinigilan kong lumalim ang pagkagusto ko sa kuya ng aking kinakasama. Nandun yung todo iwas ako sa kanya dahil likas dito yung mahilig makipagkwentuhan. Kumpara kay Benjo at nagtatrabaho sa call center ang kuya niya at inggit na inggit ako sa sweldo nito dahil mas malaki kesa sa kinakasama ko. Ilang beses ko na rin sinabihan si Benjo na subukang mag-ahente pero ayaw niya kasi hindi raw siya magaling mag-English at mas sanay na siya sa ginagawa niya bilang machine operator. Siyempre sinabihan at tinanong ko siya kung paano kami makakapag-ipon pambukod namin sa bahay kung hindi niya lalakihan ang sweldo niya pero mukhang walang pangarap na makaalis sa poder ng mga magulang nila ang kinakasama ko. Simula po noon ay tinamad na ako kay Benjo at mas lalong natuon ang atensyon ko sa kuya niya. Kung noon ay iniiwasan ko pa ito, ay bigla na lang todo sip-sip ako sa kanya. Paanong hindi nakakahiram ako ng pera sa kuya niya kapag nagigipit ang pamilya namin ni Benjo, papadudot. Pwede bang mag-usap tayo, bebe? Mag-uusap tungkol saan? Saka bakit ganyan tono mo? Tinawag mo pa akong bebe kung galit ka naman. Paanong di ako magagalit? Akala mo di ako nakakahalata na masyado kang sumisip-sip sa kuya ko? Ha? Pinagsasasabi mo dyan? Panay kayo usap, tawanan at biruan. Mas kinukumusta mo pa nga siya kaysa sa akin na kinakasama at tatay ng anak mo. Akala mo di ko napapansin, no? Pwes, diyan ka nagkakamali. Oh, masama bang kausapin, makipagtawanan at makipagbiroan sa kuya mo? Baka nakakalimutan mong nakatira tayo sa iisang bubong. Natural, magkukrus ang landas namin. Alangan namang di ko siya kausapin, di ba? Gusto mo pa yata kaming gawa ng issue? Hindi naman sa ganun, pero… Sabihin mo, masyado kang malisyoso. Hindi ako malisyoso. Anong tawag mo dyan sa mga pinagsasasabi mo kung hindi mali siya, Aber? Malisyoso ka. Binibigyan mo ng kulay yung pag-uusap at pagtatawanan namin ng dahil lang sa ano ulit yun? Hindi kita makamusta ka mo? Oo, tsaka totoo naman yun.
Hindi yun totoo. Masyado ka lang madrama. Alam mo, napipiko na ako sa kaartehan mo eh. Kung makapagsalita ka dyan, akala mo hindi mo kapatid yung pinag-uusapan dito. Anong tawag doon? Hirap sa'yo, di ka makalata eh. Magkakaganito ba ako kung di ako nagsiselos? Wow, ngayon naman may nalalaman ka ng pagsiselos. Tama talaga ako na masyado ka lang malisyoso kasi wala namang rason para magselos ka. Anong magagawa ko? Sa'yo yung nararamdaman ko. Ikaw naman kasi, kasalanan mo. Bakit bigla ako naging kasalanan? Sige nga. Sinabi ko na, di ba? Masyado kayong close. Hindi ako sanay. Sinabi ko na rin naman na kuya mo yun. Magselos ka ako sa ibang lalaki, ako makipag-close. Ayun, sige, papayagan kitang mag-alboroto na parang bulkan. Baka nga ako pa humingi ng dispensa sa'yo, pero utang na loob naman. Benjo, kuya mo yun. Ay, sensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan. Pakiramdam ko kasi may ginagawa kayo na kakaiba pag wala ako rito sa bahay o kung nakatalikod ako. Naririnig mo ba yung mga pinagsasasabi mo? Oo naman. Palagay mo sa akin, Bingi. Hindi, pero buti na rin yung nagkakaintindihan tayo kasi napakasira ulo mo. Bakit naman ako biglang naging siraulo? Tanong-tanong ka pa talaga, bakit nga ba? Sige, ikaw sumagot. Bebe naman eh. Huwag mo ko mabebe-bebe, naiirita ako sa pagbumuka mo. Akala ko naman kung anong sasabihin mo tapos ikaw pa galit nung niyaya mo ako makipag-usap. Alam mo, sumusobra ka na eh. Nung nakaraang araw mo pa ako pinagbibintangang may ibang lalaki dahil lang sa mga picture na pinupusuan ko sa Facebook. Tapos ngayon bibigyan mo ng kulay yung pagiging close namin ng kuya mo? Mahiya ka nga sa kulay ng balat mo, uy. Bakit naman ako mahihiya? Basta, isipin mo, gamitin mo yung utak mo para naman hindi ka lawangin. Kayamot ka talaga, Benjo. Ay, paano kung narinig ng kuya mo yung mga pinagsasasabi mo, Aber? Ano na lang iisipin nun? Hindi ka na talaga nahiya? Dami-dami na nating pabor sa kanya tapos gaganyanin mo pa siya? Hindi ko naman sinasadya. Siguro napangunahan lang ako ng init ng ulo tsaka selos. Init ng ulo sa kapagsiselos mo na wala sa lugar yung magdadala sa atin sa kapahamakan eh. Imbis na magselos ka o magalit dyan, bakit hindi mo na lang kaya gayahin yung kuya mo? Dumiskarte ka sa buhay katulad niya para naman hindi na natin kailangan humiram ng pera sa kanya sa tuwing nagigipit tayo. Papadudot akala ko ay puro trabaho at yosi lang ang nasa utak ng kinakasama ko pero nagkamali ako dahil marunong din pala siyang mag-obserba. At yun nga ay nung napansin niya ang pagpapapansin ko sa kuya niya. Pero buti na lamang at magaling akong magpalusot at sa huli ay naidepensa ko ang aking sarili. Saka wala rin namang patutunguhan ang nararamdaman ko sa kuya niya dahil nga may anak na kami ng kinakasama ko. Sa kabilang banda ay paulit-ulit na sumagi sa isipan ko na sana nga ay kami na lamang ng kuya niya ang naging magkarelasyon. Tingin ko kasi ay mas may kinabukasan kami ng anak ko kung siya ang nakatuluyan ko. Pero gusto ko lang linawin na mahal ko naman si Benjo. Kaya lang dahil sa ugali niya na pabanjing-banjing at mukhang kontento na sa buhay namin, ay unti-unting naapektuhan noon ang damdamin ko sa kanya at sa aming relasyon. Kung may time machine lang sana ay gusto kong bumalik sa nakaraan para baguhin ang aking kapalaran. Imbes na si Benjo ay sa kuya niya ako makikipaglapit ng loob. Kaya lang ay mukhang hindi na mangyayari yon noong nagkaroon ng girlfriend ang kuya ng aking kinakasama, Papa Dudut. Grabe! Sobrang sarap naman talaga nitong fried chicken at spaghetti nila. Paresan mo pa ng malamig na pineapple juice, solve na solve ang cravings ko. Hinay-hinay lang. Baka mabulunan ka eh. Sensya na, hindi pa kasi ako nanananghalian kaya gutom na gutom ako. Buti na lang talaga niyaya mo ulit ako na makipagkita sa'yo at thank you sa libre mo. Walang anuman. Pero bakit hindi ka pa nanananghalian? 3:00 na ng hapon oh. Bad trip ako eh. Kaya nawalan ako ng gana kumain sa bahay kanina. May nangyari ba? Huhulaan ko. Nag-away kayo ni Benjo. Sakto, rest day niya ngayon, di ba? Kasi linggo.
Oo, kaya nga sa kanya ko ulit iniwan anak namin pero hindi kami nag-away. Bakit ka nga kasi na bad trip tapos nawalan ka pa ng ganong kumain? Sinong di mawawala ng gana? Sinama at pinakilala lang naman ng kuya ni Benjo yung girlfriend niya. OMG! May girlfriend na pala siya? Oo, lahat nga kami nagulat kasi wala kaming alam na may nililigawan na pala siyang babae. Hindi man lang niya nabanggit o nakwento man lang kaya gulat na gulat talaga kami nung pinakilala niya sa amin kanina. Ayun, masayang masaya naman sila, maliban sa akin. Oh, alam ko kung bakit. Bakit? Siyempre, may gusto ko na dun sa tao. Tapos, ang sakit nung bigla na lang siya nagka-girlfriend. Oo, tama ka. Apektado buong sistema ko kaya nawalan ako ng gana kanina at nagsuka pa ako sa CR. For real? Oo. Pero hindi ka naman buntis. Gaga, hindi. Naka-IUD ako, no? Ayaw ko pa magbuntis ulit. Buti naman. Hirap mag-anak sa panahon ngayon, no? Kaya nga sinabi ko kay Benjo na wag niya akong tatangkaing buntisin dahil mananagot siya sa akin. Di naman sa ayaw ko na magka-baby. Pero sa hirap ng buhay tapos mahina pa dumiskarte kinakasama ko, wag na talaga munang mag-anak. Correct. Pero grabe namang epekto sa'yo nung revelation ng kuya ni Benjo para magsuka ka pa. Oo nga Saka hindi ko rin kasi inaasahan kaya, ayun, bumaligtad sikmura ko. Oh, kumusta naman si girl? Yung girlfriend? Maganda ba? Hindi, pangit. Sobra ka naman sa pangit. Totoo naman Maputi lang pero mas maganda pa rin ako sa kanya. Siguro nga mas maganda ka sa kanya. Pero siya pa rin yung pinili ng kuya ni Benjo. Talo ka pa rin. Ewan ko ba? Totoo yata yung kasabihan na love is blind. Eyes can be blind, but heart can see ang peg ng love story nila. Pwede ba? Wag mo na nga ipagdiinan. Lalo ko nayayamot OA mo naman. May kinakasama ka na at anak, di ba? Gets ko na ma-hurt ka ng konti at magulat. Pero hindi na yung sobra-sobrang maapektuhan ka. Dapat kung may mararamdaman ka, ituwa. Kasi sa wakas, nagka-girlfriend na yung kuya ng kinakasama mo. Nakwento mo sa akin na wala ka mong nakarelasyon nyo ng ilang taon matapos lokohin ng ex, di ba? Oo, pero hindi pa rin ako natutuwa. Alam ko naman na hindi ako dapat maapektuhan ng gusto, pero ewan ko ba kung bakit ako nasasaktan at naiinis? Nasasaktan kasi nga may iba na siyang kinagigiliwang babae at inis ako dun sa girlfriend niya dahil inagaw niya yung atensyon sa akin ng kuya ni Benjo. Kung bakit kasi bigla-bigla siyang umiiksena? Papadudot, hindi ko alam na may korsonada na palang babae ang kuya ni Benjo kaya nga gulat na gulat ako nung isang araw ay pumunta ito sa bahay kasama niya upang ipakilala sa amin. Ni hindi pa naman ako nakapagsuklay ng buhok o nakapagsuot ng panloob kaya nagkumahog pa akong pumasok sa magulo at maliit naming kwarto ni Benjo para ayusin ang aking sarili. Hindi nagtagal ay lagi nang sinasama ng kuya ni Benjo ang girlfriend niya sa bahay namin para tumambay. At kapag hindi niya ito sinasama sa bahay, ay kung saang magagandang lugar pasyalan at kainan niya ito dinadala. Papadudot lahat ng yon ay nakikita ko sa Facebook na pinopost ng kuya ni Benjo. Kaya naman inggit na inggit ako sa girlfriend niya. Sana kasi ako yon. At hindi ang pangit na babaeng yon, papadudot. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudot sa araw-araw na lang na ginawa ng Diyos. Lagi kong napapansin na nasasapawan na ako ng girlfriend ng kuya ni Benjo. Kahit na wala naman siyang ginagawa sa akin. Nakikipagplastikan lamang ako upang pakisamahan siya pero sa totoo lang ay sorang-sora na ako sa pagmumukha niya. Oo, mabuti lang siya at makinis ang balat palibasa di aircon ang pinagtatrabahuang opisina pero ako pa rin ang mas maganda sa aming dalawa. Ako pa rin ang mas may kwentang kausap kesa sa kanya na puro lang cellphone. Ako pa rin ang mas masarap magluto sa amin samantalang siya ay walang alam kundi ang kumain. Di na katakataka na lumobo ang katawan niya pero sa kabila ng lahat ay gustong gusto pa rin siya ng kuya ng kinakasama ko. Ewan ko ba. Pero sobrang naiinis ako sa sitwasyon na yon kahit na alam ko sa sarili ko na wala naman akong dahilan para mainis.
Hindi nagtagal ay lalo pang nadagdagan ng inis ko noong nalaman naming nag-propose na sa babaeng yon ng kuya ni Benjo. Napamura talaga ako nang wala sa oras at napaiyak na lamang sa CR pagkatapos. Hindi ko pa kasi tanggap na may girlfriend na siya tapos ay biglang ikakasal na sila. Lalo lang tuloy nadagdagan ang pagkainggit ko sa babaeng yon dahil feeling niya ay siya na ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa matapos siyang yayain ang kasal ng kuya ng kinakasama ko. Grabe si kuya, no? Masyadong mabilis kumilos. Mantakin mong yayain agad ng kasal yung jowa niya. Halatang ayaw na talaga niyang pakawalan. Oo nga eh. Oh, bakit naman ganyan tono mo? Ano bang problema sa tono ko? Ewan ko. Kaya nga tinatanong kita kasi para kang wala sa mood. Masakit lang ulo ko tapos daldal ka pa ng daldal dyan. Hindi ba pwedeng tumahimik ka na lang muna para naman pumayapa yung paligid ko? Wala naman akong ginagawa sa'yo kaya huwag ka sa akin magalit. Masyado ka. Nagkikwento lang naman yung tao. Ayun na nga. Kwento ka ng kwento eh, alam ko naman na yan. Baka nakakalimutan mo, nakasama niyo ako nung sinabi ng kuya mo na niyaya niyang magpakasal yung jowa niya. Tapos ulit-ulitin mo pa? Bakit ba kasi nagagalit ka? Masama ba na ulit-ulitin ko? Masama kasi naririndi na ako. Krisida naman eh. Benjo naman. Mahirap bang intindihin yung sinabi ko? Ano? Ayaw mo na namang gamitin utak mo? Siguro ang kapal na ng kalawang niyan kasi hindi na talaga gumagana. Sobra ka naman magsalita. Parang hindi mo ako kinakasama kung insultuhin mo ako ah. Hindi kita iniinsulto pero kung yan ang nararamdaman mo, problema mo na yun. Bakit ba kasi hindi ka nagmana sa kuya mo na madaling makaintindi, magaling dumiskarte sa buhay? Huwag mo nga akong ikumpara sa kuya ko. Nakakapanliit naman yun. Ganyan nga, manliit ka kasi totoo naman yung mga sinabi ko. Alam mo napakamalas ko sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Kasi nakilala pa kita at pumayag ako magpaligaw sa'yo. Kasi ikaw pa naging tatay ng anak ko. Kung hindi siguro nangyari yun, maayos-ayos yung buhay ko kumpara ngayon. Sana hindi lang palaging sapat sa atin yung kinikita mo. Sana palagi may sobra para naman hindi na tayo madalas magipit. Oh, kita mo? Kipit na naman tayo ngayon dahil walang panggatas yung anak natin. Tapos hindi na ako makahiram sa kuya mo kasi mukhang nag-iipon yata siya ng pera pang kasal nila ng babaeng yun. Magiging asawa na ni kuya yung babaeng yun na sinasabi mo. Kaya tawagin mo siya sa pangalan niya. Wala akong pakialam. Pansin ko, ang init ng dugo mo sa kanya. Inaano ka ba niya? Ano bang pinagsasasabi mo? Akala mo kasi sa akin hindi marunong mag-obserba eh. Akala mo di ko napapansin na nakikipagplastikan ka lang sa girlfriend ni kuya? So what? Wala ka namang pakialam kung nakikipagplastikan ako sa kanya. Mahalaga pa ba yun? Issue natin yung pinag-uusapan dito. Tapos magsisingit ka ng ibang tao? Di ko alam, nag-uusap pala tayo. Ano bang akala mo sa ginagawa natin? Nagpe-prayer meeting? Akala ko kasi nag-aaway tayo dahil sa tono ng boses mo. Anak naman ng lintik. Kanina mo pa talaga pinapakailaman yung tono ng boses ko, no? Pwede bang kumalma ka lang? Masyado kang mainit eh. Mukha mo pakalmahin mo sa kakasalanan mo kung bakit ako nagkakaganito. Paano naman naging kasalanan ko? Kung nanahimik ka na lang sana, di hindi ako magagalit sa'yo. Hirap sa'yo, hindi mo alam kung kailan dadaldal o kung kailan dapat itikom yung bibig mo. Nakakairita ka talaga kahit kailan. Bebe naman. Huwag mo nga akong tawagin yan. Huwag ka na kasing magalit sa akin. Mas marami akong dahilan para magalit sa'yo kaysa hindi. Kaya kung ayaw mong madagdagan pa pagkaaburido ko sa pagmumuka ko, manahimik ka na. Papadudod, hindi na ako nakapag-control ng damdamin at tuluyan na nga yung sumabog ng mga panahong yon. Lahat ng hinanakit at sama ng loob ko kay Benjo ay nasabi ko ng isang bagsakan sa pagtatalo namin. Sobrang bigat kasi sa kalooban, nadalihin na mag-isa ang mga problema ng aming pamilya na hindi naman niya nakikita o napapansin.
Maling-mali yata talaga na siya ang pinili kong pakisamahan kaya nga araw-araw sa pagising at pagtulog ko ay nagsisisi ako ng husto, Papa Dudut. At dahil gusto kong pangatawanan ang sama ng loob ko kay Benjo ay nag-alsa balutan ako. At binitbit ang aming anak ng araw na yon. Umuwi kami sa maliit na inuupahang kwarto ng nanay ko kasama ang aking stepfather at 5 nilang maliliit na anak. Wala namang magawa si nanay noong pinagsiksikan ko ang aming sarili ng anak ko sa bahay nila. Pero isang araw pa lamang ang nakakalipas ay hirap na ako. Mabuti na lamang at dinalaw ako doon ni Almarie kaya meron akong napagkwentuhan na mga pinagdaraanan ko, Papa Dudut. Sensya ka na, natagalan ako lumabas kasi pinatulog ko pa yung anak ko. Buti wala rito mga kapatid kong maliliit kasi napakaingay ng mga yun. Okay lang. Tsaka buti na patulog mo na rin yung anak mo. Oo, iyak ng iyak bago ka dumating kasi nga inaantok. Ay, sensya ka na rin, dito lang tayo pumwesto sa may labas ng pinto. Sobrang kalat at baho kasi ng bahay nila nanay, nakakahiya magpatuloy ng bisita. Di bale, malimlim naman sa kamahangin dito. Ano ka ba? Walang kaso sa akin yun. Salamat nga pala kasi pinuntahan mo kami rito. Oo naman. Naloka ako nung sinabi mong umalis kayo ng anak mo kina Benjo at dito kayo tumuloy kina nanay mo. Kaya nga, pero maling-mali na dito kami umuwi kasi mas mahirap pa dun kina Benjo yung sitwasyon namin ng anak ko rito. Sobrang liit ng bahay nila, maingay, mainit, makalat at mabaho. Nasusuka na nga ako eh. Bakit pa kasi umalis kayo dun? May pinag-awayan ba kayo ni Benjo? Meron, pero nakikipagbati na nga siya matapos niyang mag-sorry. Kaya lang, ganun na lang ba yun? Magsusorry tapos walang pagbabago? Nakakaumay na. Kaya sinabi ko na hindi ko na matatanggap yung sorry niya. Ayun, nag-alsa balutan kami ng anak ko at umuwi rito kay nanay. Pero alam mo naman siguro na hindi kayo pwede magstay dito na matagal, di ba? Oo, ngayon pa nga lang, hirap na ako. Kung ano man yung pinag-awayan nyo ni Benjo, payo ko ayusin nyo. Pag-usapan nyo lalo may anak kayo. Plano ko naman talaga siyang patawarin. Kaso gusto ko lang ma-realize niya na napupuno at nasasagad din ako. Alam mo naman issue namin, di ba? Yung tungkol pa rin sa pagiging kontento niya sa buhay namin tapos nadadagdagan pa ng ibang problema sa pera dahil hindi na rin kami nakakahiram sa kuya niya. Wala eh, kinausap na kami na nagtitipid daw siya gawa ng ikakasal na. Sumabay pa talaga yung bagay na yun, nakakainis. Hindi naman siguro tama na mainis ka sa kuya ni Benjo dahil lang gusto niyang magtipid para sa kasal nila. Unfair yun sa kanya. Ay, alam ko naman yun, pero hindi ko lang mapigilan. Kung may dapat magsisihin dito, si Benjo yun. Siya pa talaga yung may ganang magsabi na wag ko siyang ikumpara sa kuya niya. Kakumpara-kumpara naman kasi siya. Saka ginagawa ko lang naman yun para maisip niya na gayahin kuya niya sa pagiging masikap at madiskarte sa buhay. Para kasing walang pangarap sa pamilya namin yung kinakasama ko. Kontento na lang siya na nakakakain 3 beses sa isang araw. Tapos magagalit pa sa akin kung hindi masarap ang ulam. Tama ba yun? Siyempre, mali yun. Kaya hindi mo ko masisisi kung napuno na ako. Kung bakit naisipan ko na lang na umalis para maramdaman ni Benjo na sagad na pasensya ko sa kanya. Ilang taon na kaming magkasama at lumalaki na rin yung anak namin. Pero ganun pa rin buhay namin. Hindi na kami umasenso. Ni ayaw niya pa akong payagang magtrabaho. Nakakagalit na sobra. Buti pa yung kuya niya at magiging asawa nito. Mukhang malayong mararating sa buhay. Sana kami rin ni Benjo. Hindi yung mukhang sa kangkungan na lang kami pupulutin nito. Hindi naman siguro mangyayari yon. Alam ko malalagpasan nyo rin to. Walang permanente sa mundo. Kahit na yung paghihirap ng tao. Basta mag-usap lang kayo na mabuti ni Benjo at bigyan mo siya ng palugit. Siguro naman makakapag-isip na siya ng matino. Kasi alam niya na pwede kayo mawala sa kanya ng tuluyan pag nagpatuloy pa yung ugali niyang yun. Ewan ko na lang talaga kung makikinig si Benjo.
Papa Dudut, kahit gusto kong umasa na magbabago si Benjo ay mas nananaig pa rin sa akin ng kawalang pag-asa ng mga panahong yon. Pero dahil alam kong hindi naman kami pwedeng manatili ng matagal kina nanay, ay sumama ako pabalik sa bahay ng kinakasama ko noong pinuntahan niya kami ng aming anak upang suyuin ako at makipagbati sa akin. Pero nananatili pa rin masama ang loob ko sa kanya at kahit na nagkapatawaran na kami ay nandun pa rin yung hinanakit ko para kay Benjo. Hanggang ngayon ay inggit na inggit pa rin ako sa mapapangasawa ng kuya niya. Hindi ko mapigilang mapasa na all dahil napakaswerte ng babaeng yon sa kapatid ni Benjo. Samantalang ako sinalo ko na yata lahat ng kamalasan sa mundo. Ewan kung may katapusan pa ba ito o sadyang hanggang dito na lamang ang buhay namin ang kinakasama ko. Sana po ay mabigyan ninyo kami ng payo. Ayaw ko namang masira ang pamilya namin ni Benjo kaya babasahin ko na lahat ng mga masasabi ninyong advice. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut, ang sulat ko at sana'y mapayuhan ninyo ako at ng mga kabarangay natin dahil malaking bagay yon sa amin ng kinakasama ko. God bless and more power po sa Barangay Love Stories, sa Barangay LS. Number 1 kayo sa puso ko. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Cresida. Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Rodel, 35 years old, isang call center agent for more than 10 years. Dito ko na rin nakilala ang babaeng gusto kong makasama habang buhay, si Jem. Kaedad ko lang siya, bagong agent siya at napunta sa aming team. Doon kami nagkapalagayan ng loob. Palagi kaming nagkakasama na naging dahilan para mahulog kami sa isa't isa. Hindi naman mahirap ma-in love sa isang katulad ni Jem. Mabait ito at maalaga. Bonus na rin na maganda siya at balingkinitan. Naging bukas na libro kami sa isa't isa at nalaman kong isa siyang single mom sa 2 batang lalaki. 2 years na siyang hiwalay sa kanyang naging asawa na si Henry, 55 years old. Dati raw niyang teacher noong college si Henry noong nagkakilala sila at naging sila after makagraduate. Mahigit 10 taon din silang nagsama bago tinapos ni Henry ang relasyon nila. Hindi naman nagloko si Henry. Sadyang may mga relasyon lang na kailangang tapusin bago tuluyang masira pa. Saka kung hindi naman sila natapos ay hindi naman kami makakapagsimula ni Jem. Yun nga siguro ang plano ng Diyos. Nung naging kami ni Jem ay unti-unti ay pinakilala niya ako sa 2 anak niya at nung una ay pinakilala ako bilang kaibigan. Nakiband ako sa kanila tulad ng isang kaibigan. Dahan-dahan lang syempre hanggang sa masanay na sila sa presensya ko. Inaral ko talaga kung paano pakisamahan ang mga bata. At nakuha ko na ang tamang timpla. Isang araw pinakilala na ako bilang stepfather nila. Hindi namin sila nakitaan ng pagrebelde. Naiyak nga ako nung niyakap nila ako at sinabing masaya sila para sa amin ng mama nila, Papa Dudut. Ang saya ng araw na to. Kanina mo pa sinasabi yan. Oo na. Alam kong masaya na para sa iyo tong araw na to. Sorry kung paulit-ulit ako ha. Hindi ko lang talaga in-expect na magiging ganito kasaya ang araw na to. Akala ko simpleng banding lang ang magaganap sa amin ng mga anak mo. Hindi mo inakala na ipapakilala na kita sa mga anak ko bilang boyfriend ko? Hindi talaga. Pero alam mo, ang tagal ko nang hinihintay na ipakilala mo ako sa kanila bilang boyfriend mo. Kaya lang syempre, hindi naman kita pwedeng pilitin na gawin yun dahil mahirap makakuha ng tiyempo. Ako rin naman, dati pa kita gustong ipakilala. Lalo na nung nakita ko kung gaano kayo nag-e-enjoy habang nagvi-video games.
Ang saya niyong tingnan para kayong mag-aama. Ang dali lang naman kasing pakisamahan ng mga anak mo. Ang babait. Jem, Ano yon? bala ko mag-vacation leave next month. May nakita kasi akong amusement park sa Pampanga. Bala kong dalhin doon yung mga bata kung papayag ka. Wow! Sa ilang taon nating magkatrabaho, ngayon ka lang nagkaroon ng balak na mag-vacation leave, ha? Parang mag-e-enjoy kasi yung mga bata doon. May mga napanood akong vlog tungkol doon. Saka educational din yung amusement park na yon. Pwede yun sa mga anak mo. Mag-e-enjoy na sila, may matututunan pa. Lakas makapromote, ha? Tunog vlogger ka na. Kasalanan ng mga anak mo. Sila nang inganyo sa akin na manood ng vlogs. Na-enjoy ko na tuloy. Kaya nga eh, dati kape at libro lang ang hobby mo. Ngayon panonood na rin ng vlogs. Hindi lang vlogs pati horror movies. Dati nakakornihan ka sa horror movies. Ang hirap mo sindakin pag nanonood tayong dalawa. Pero ngayon, kapag nanonood tayo kasama ng mga anak ko, ang bilis mong sumigaw at magulat. Huwag mo sasabihin to sa mga anak mo Pero scripted lang yung pagsigaw at gulat ko. Nabasa ko kasi na nakakadagdag yun na excitement para sa mga kasamahan mong batang nanonood. Makukurious sila kung bakit ganun ang reaksyon ng isang adult. Mas magfo-focus tuloy sila sa pinapanood nila. Talagang inaral mo kung paano makisama sa mga bata, no? Oo naman, kailangan. Hindi lang naman ikaw makakasama ko, pati na rin sila. Dapat komportable sila sa akin at tanggap nila ako. Medyo people pleaser ang tunog pero yun ang habol ko Yung magustuhan nila ako. Rodel, Ano yun? naisip ko lang, paano kaya kung… Teka, wag na lang pala. Nakakahiya. Uy, ito naman ang bitin pa. Ano ba kasi yun? Naisip ko lang. Gusto mo bang dito na lang tumira sa bahay? Tumira dito sa bahay nyo? As in, magsama tayo? Live-in, ganun? Ayaw mo ba? Promise hindi kita sisingilin sa renta. Teka, sigurado ka ba? Hindi ba mabibigla mga bata? Okay lang kaya sa kanila? Paano ba ang adjustment nila? Ano kaya pwede kong gawin para maging pulido ang mga unang linggong stay ko dito? Teka, kailangan ko to i-search sa internet para… Huwag kang mag-overthink. Sapat nang maging ikaw. Ikaw. Gets mo? Kasi dun ka namin minahal Mahal na rin ako ng mga anak mo. Sa tingin ko naman, oo. Papadudot na pangiti ako sa huling sinabi ni Jem. Mahal na rin ako ng mga anak niya. Alam kong OA para sa iba pero napalundag talaga ako at napatili na akala mo'y dalagang kinikiliti. Napakasaya noon. Pinigilan nga ako ni Jem dahil baka marinig ako ng mga anak niya at magulat sila. Natatawa na lamang si Jem na pinapakalma ang OA na saya na nafe-feel ko noon. Wala akong pakialam kung hindi na ako nagtunog macho o maton noong time na yon. Basta masaya ako at walang makakapigil sa akin para ipakita at maramdaman yon. Pinag-usapan namin saglit kung paano ang gagawin sa paglipat ko at kung kailan namin yon sasabihin sa mga bata. Priority namin siyempre ang mga bata. Kahit sabihing tanggap nila ako pero kailangan pa rin naming magdahan-dahan dahil baka mabigla sila sa bilis ng mga pangyayari. Sa huli na pag-usapan na paunti-unti ang paglipat ko sa bahay ni na Jem. Isang beses sa isang linggo ko mag-sleep over ako roon para masanay na sila sa presensya ko. Hanggang sa mga sumunod, naging 2 hanggang naging 3 at nag-iiwan na rin ako ng mga maliliit na gamit ko roon. Doon nga napansin na nila na madalas na ako doon na natutulog. Kaya nagtanong na rin sila. Naging honest naman kami sa pagsagot. Ang sinabi ang plano naming mag-live-in na. Natuwa sila at hindi man lang nakitaan na nabigla sila. Mukhang inaasahan na nila na magsasama kami ng nanay nila. Naiyak pa nga ako dahil sinabi nilang masaya sila na doon na ako titira. Dahil meron nang magbabantay sa kanilang mag-iina. Yun naman talaga ang bala ko. Ang bantayan at protektahan silang mag-iina. Papadudot. Sigurado ka bang nakuha mo na lahat ng gamit mo? Wala nang naiwan dun sa dati mong apartment? Yung kalendaryo na lang pero hayaan mo na. Patapos na rin naman ang taon.
Regalo ko na lang yung sa landlady ko. Baka mamiss ka ng landlady mo. Wala na siyang inaabutan ng sabaw ng tinola tuwing Sabado. Sabi ko naman sa kanya, ipa-deliver na lang niya kapag may sobra siya. Umuo naman. Kaya tuwing Sabado, may sabaw tayo. Pagandaan nyo ng mga bata. Puro ka talaga kalokohan. Tulungan mo na lang ako mamaya sa pagpapalit ng kubrekama natin ha. Maglalaba rin pala tayo bukas. Wala manunod kami ng sine ng mga bata bukas. Ay bakit di ko alam yan? Bakit hindi ako kasama? May sarili kayong GC no, tapos hindi ako kasali. Sa atin lang to Pero kasi KJ ka raw kasama, kaya ako lang in-invite sa sine. Ah, ganun no? Uy, ano ba? Sige, akala mo. Wala ka ng hangin kakatawa ngayon. Alam mo, sila kainaan ko Ayun. Jem, Henry? Ikaw pala. Anong ginagawa mo rito? masama bang dumalaw sa mag-iina ko? Hindi naman. Kaya lang sana nagpasabi ka. Rodel, siya pala si Henry. Tatay ng mga anak ko. Henry si Rodel. Boyfriend ko. Finally, nagkakilala na rin tayo. Lagi kang nakukwento ng mga anak ko. Sana naman maganda ang kwento nila tungkol sa akin. Maayos ka naman daw, sabi nila. Gusto ko lang makita kung totoo. Bakit ka ba nandito, Henry? Wala naman dito yung mga bata Nag-sleepover sila sa bahay ng lola nila. Di ba sinabi ko naman sa'yo? Sinadya ko talagang pumunta rito para makilala ko tong bagong boyfriend mo. Curious lang ako. Sa susunod, magsabi ka kung dadaan ka ha. Hindi yung nang bibigla ka. Bakit kailangang magsabi pa ako? Bakit kailangan ko magpaalam pag dadalaw ako? Ako ang bumili ng bahay na to. Bahay na binigay mo na sa amin ng mga anak mo mula nung iniwan mo kami. Mukhang hanggang ngayon, hindi mo pa ako napapatawad sa pag-iwan ko sa inyo Ginawa mo pa talagang biro yon? Lagot, Rodel. Mukhang hindi pa nakaka-move on ang ex-missus ko sa akin. Baka mabilis lang tong maagaw pabalik. Naka-move on na ako sa'yo dati pa. Huwag kang ang feeling. Kung wala kang ibang magandang sasabihin, mas mabuti pa umalis ka na lang. Sa susunod ka na dumalaw kapag nandito yung mga bata. Kapag wala sila rito, hindi ka welcome. Pero… Alam ko na yung sasabihin mo. Ipapamukha mo na ikaw ang bumili ng bahay na to. Pero ikaw din ang nagdesisyon na umalis dito. Kaya gets mo na rin naman siguro ang punto ko, no? Jem, sa tingin ko ayos lang naman kung padaan-daan dito si Henry. Hindi okay yon. Nakatira ka na rito sa bahay at kailangan niyang irespeto rin yon. Hanep, ako ang magpapakita ng respeto sa boyfriend mo na tumira sa bahay na binili ko. Pero sige, bilang nanay ng mga anak ko, pagbibigyan ko ang gusto mo. Rodel, hindi pa to ang huli nating pagkikita. Hindi ko alam kung napansin ni Jem pero ang talim ng tingin sa akin ni Henry nang magpaalam ito para umalis. Nakaramdam na ako ng kaba una pa lang na tumapak siya sa bahay. Hindi pa man din siya nagsasalita pero parang narinig kong hindi niya ako gusto. Parang sinukat niya ang pagkatao ko sa pagtitig niya sa akin. Lalo na nung tinignan niya ako mula ulo hanggang paa. Hindi ako nakagalaw noon, nahirapan nga rin akong sumagot lalo't nagkainitan na silang dalawa ni Jem. Mukhang hindi pa rin settled ang issue nilang dalawa. Naiintindihan ko naman hindi madaling maiwan lalo't gusto ng isa ang buo ang pamilya. Pagkalis nga ni Henry, naglakas na ako ng loob na itanong kay Jem ang kabuuan ng kanilang relasyon. Doon ko na nalaman ang katotohanan. Hindi kasi ako nag-usisa masyado noon. Pero alam kong kailangan ko na yung gawin lalo't parte na rin ako ng buhay nila. Iniwan ng walang dahilan ni Henry si Jem. Pero bago pa man niya iwan si Jem ay nakaramdam na raw si Jem ng panlalamig at pag-iwas mula kay Henry. Sinubukang imbestigahan ni Jem kung bakit ganon si Henry sa kanya. Inakala niyang meron itong iba. Pero wala naman. Nabubuksan pa ron ni Jem ang lahat ng social media accounts ni Henry at nakakausap din ang mga katrabaho at kaibigan nito. Pero walang nahagilap si Jem. Hanggang isang araw pag uwi ni Henry, kinausap nito si Jem para maghiwalay na sila. Hindi na pinaglaban pa ni Jem kahit gusto niyang maliwanagan kung bakit isang araw ay
ayaw na lang ni Henry. Sa pagdaan ng mga buwan at taon, inobserbahan ni Jem si Henry para malaman sa huling pagkakataon kung bakit ito nang iwan. Kung meron ba talagang ibang babae. Pero wala. Hanggang ngayon ay single si Henry. Hanggang ngayon, hindi alam ni Jem kung bakit siya nito iniwanan. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nung sinabi ni Jem na naka-move on na ito kay Henry, pinaniwalaan ko yon. Ramdam ko naman na mahal niya ako at sa akin na siya nagpaplano ng buhay niya. Sa akin na siya nakakaramdam ng selos. Bilang isang lalaking very sensitive pagdating sa pangangailangan at emosyon ng isang babae, masasabi kong naibibigay ko ang lahat sa kanya at nararamdaman kong sapat na yon para kay Jem. At lalo ko pang ginagalingan araw-araw para ipakita sa kanya na karapat dapat ako sa kanya at sa mga anak niya. Sa mga anak niyang napamahal na rin ako kahit sa maiksing panahon pa lamang ng pagkakakilala sa kanila. Kay Henry naman ay sinusubukan ko pa rin siyang kilalanin at tansyahin at madalas na itong nagpupunta sa bahay. Tinutuon naman niya ang pangako kay Jem na magsasabi ito bago pumunta sa bahay. Hindi na siya nang bibigla at saka dumadalaw lamang ito sa bahay kapag andon ang mga bata. Nakakatuwang ang makita si Henry na nakakabanding ang mga anak niya. Bigla ko naalala ang tatay ko. Hindi ko kasi na-experience ang ganon. Kung masaya ako na merong mga katulad ni Henry na kayang maging present sa mga anak niya. At pangako ko balang araw kapag nabiyayaan kami ni Jem na mga anak ay magiging present din ako. At sisiguraduhin kong maibibigay ko lahat ng kailangan nila hanggang makayanan na nilang bumukod sa amin. Isang gabi maulan, nakaharap namin muli si Henry. Hindi pa ito makauwi kaagad dahil wala itong mabook na sasakyan. Kaya nakausap pa namin siya sa kusina habang nagkakape, papadudot. Tatlong oras nang tuloy-tuloy ang ulan ha. Hihinto pa kaya to? Kung bakit naman kasi ngayon mo pa naisip na hindi dalhin yung sasakyan mo? Eh di sana nakauwi ka na kanina pa. Talagang gusto mo na akong umalis no? Eh kasi napupuyat kami ni Rodel kakahintay na makaalis ka. Pasensya ka na Rodel kung napupuyat ka ha. Mukhang mahina ka pala sa puyatan. Bakit ganyan ang tawa mo? Parang tawa ng babae. Pati tawa ng boyfriend ko, pupunahin mo? Sumugod ka na kaya sa ulan para makaalis ka na rito. Kung ano-ano na lang napapansin mo eh. Aba, masama bang tanungin kung bakit ganun ang tawa niya? Eh sa nabigla ako. Hindi naman ako sanay sa lalaking may tawang pambabae. Hindi ka ba talaga titigil? Tama naman si Henry, Jem. Taong babae talaga ako. Yun na rin madalas sinasabi ng mga kaklase ko noon. Oh, kita mo na. Rodel, pigilan mo yan sa susunod. Kasi baka mapagkamalan nilang bakla ang magiging stepfather ng mga anak ko. Napipigilan ko naman minsan. Pasensya na ha. Ganito lang talagang tawa ko kapag masyado ako na-excite. Munti ka na akong magduda sa'yo eh. Parang ikaw ang magiging ilaw ng tahanan imbis na si Jem. Siguro naman kaya mo na suburin tong ulan, no? Lakarin mo na ngayon. Umalis ka na. Oo, pwede namang dito ka na lang din matulog, Henry. Kasya ka naman sa sofa. Bukas ka na lang ng umaga umalis. Delikado na rin kasi sa daan. Rodel! Salamat sa offer, Rodel. Pero si Jem pa rin ang masusunod. Uuwi pa rin ako. Baka bangungutin lang ako rito dahil sa sama ng loob nitong ex-misis ko sa akin. Ikaw ang bahala. Ay, Rodel, baka pwede ikaw na lang magsundo sa mga bata bukas pagkatapos nila sa klase. Bigla ko naalala, kailangan ko palang samahan si nanay sa check-up niya. Bukas na pala yun ng hapon. Sige, walang problema. Libre ko na lang din sila na ice cream bukas bago kami dumiretso dito sa bahay. Matutuwa mo ngayon. Ice cream? Anong akala mo sa mga anak ko? Dalaginding? Wala naman sa kasarian ng pagkain ng ice cream. Nung bata pa lang ako, yun ang paborito kong kainin pag uwian. Nakakawala ng pagod yun dahil doon sa tamis at gatas. Kaya naman pala ang lamya mo. Naiintindihan ko na. Wala ka bang tatay?
Henry, sobra ka na ha? Below the belt na yung mga sinasabi mo. Nagtatanong lang ako. Ano bang masama kung alamin ko kung mayroong nagpalaking tatay dito kay Rodel? Wala. Wala akong nakilalang tatay. Pero maayos naman akong pinalaki ng nanay ko. Tama yon. Ang nanay niya na nagturo sa kanya kung paano tumrato ng tama ng kapwa. Lalo na sa mga magagaspangan dilang katulad mo. Papadudot nagpatuloy sa pagtatalo sina Jem at Henry. Samantalang ako ay hindi ko alam ang gagawin. Ni hindi ako makatingin isa man sa kanila lalo na kay Henry. Tama naman siya. Malamya ako at hindi ko nakilala ang tatay ko. Walang nagturo sa akin kung paanong maging matikas, maskulado at matatag. Pero mabait ako at mapagmahal. Nakuha ko yon sa nanay ko at kalmado at nurturing din ang aking ina. Very expressive at gentle. Lahat ng mga yon ay nagustuhan sa akin ni Jem na mga naman ako sa nanay ko. Kaya nga mabilis ko siyang napaibig. Yun nga rin daw ang nagustuhan niya lalo para sa mga anak niya. Pero pagdating kay Henry, kulang yon. Mali yon. Hindi ko naman may paliwanag kay Henry na hindi ko kayang abutin ang mga ine-expect nito para sa akin. Gusto ko lang maging ako. Baka naman pwede na yon. Pinagdasal ko na matapos na ang pag-ulan. Hindi ko na rin kaya pa ang makaharap si Henry. Mas lalo lang akong nanliliit sa tuwing nakikita ko siya. Lagi akong takot, laging nanginginig kapag naririnig ko ang boses niya. Sa totoo lang ay bihira ang mga kaibigan kong lalaki na very masculine, tulad ni Henry. Karamihan, mga babae ang nakakasalamuha ko. Sa kanila kasi ako nakakakuha ng pag-unawa at mas naiintindihan ko sila. Hindi ako na-intimidate sa kanila. Kaya bagong experience talaga itong kay Henry para sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ako matatakot sa kanya at lagi naman akong pinagtatanggol ni Jem sa kanya. Kaya lang minsan ay nakakahiya na lalo't hindi naman daw yon ginagawa ng babae. Dapat ako ang nagpoprotekta sa kanya tulad ng pinangako ko. Pero bakit baliktad ang mga nangyayari, Papa Dudut? Kainis talaga yung Henry na yan. Awat na po. Nakaalis naman na siya. Kumalma ka na. Paano kung kakalma, Aber? Nakita mo naman kung paano kanya dautin kanina. Ayos lang yun. Kaya kumalma ka na sabi. Hindi ayos yun, Rodel. Binabastos ka na niya sa harapan ko eh. Hindi mo ba nahahalata? Gusto lang niya ako makilala. Huwag natin masamain yun. Hindi dapat ganun ang paraan. Masyado siyang mayabang. Kala mo kung sinong mabuting tao. Hayaan mo na nga. Ako nga hindi naman masyadong naapektuhan. Bakit ka ba ganyan? Bakit masyado kang mabait? Nakakainis ka na ah. Pinipili ko lang talaga ang laban ko. Kung nakipagsabayan ako kay Henry kanina, baka mas lalong magkagulo. Saka baka mamaya, hindi na yung dumalaw dito sa bahay. Kawawa naman yung mga bata. Kainis ka. Bakit? Bakit ba masyado kang mabait? Nakakainis. Hindi naman sa bait yun. Sinusubukan ko lang intindihin yung side ni Henry. Buti ka pa sinusubukan mo siyang intindihin. Eh siya, wala. Ang talim ng dila. Hindi man lang naisip kung nakakasakit na ba siya sa mga pinagsasasabi niya. Buti pa camera apps may filter. Yung bunganga niya, wala. Magkakaiba naman kasi ang mga tao. Baka talagang ganun lang siya. Pero mukha naman siya mabuting ama. Pero mabuting asawa? Hindi ba siya naging mabuting asawa sa'yo? Hindi. Hindi niya nabigay yung mga kailangan ko. Ni minsan hindi niya ako sinabihan na maganda ako o kaya mahal na mahal niya ako. Walang lambing. Ni minsan hindi niya ako pinost sa Facebook niya. Ni hawakan yung kamay ko kapag naglalakad kami o nasa date ayaw niyang gawin. Nahihiya raw siya dahil maraming nakatingin. Ang cold niya sa akin palagi. Pag nandyan yung mga kaibigan niya halos hindi niya ako pansinin. Sinabi mo ba yan sa kanya? Lagi nga naming napag-aawayan.
Bakit daw hindi ako makontento na good provider and good protector siya sa aming mag-iina? Hindi niya maintindihan na bilang babae, gusto ko rin na nilalambing. Gusto ko rin na nasasabihan na maganda ako at mahal na mahal ako. Hindi ko kailangan ng lalaking laging maskulado at matapang. Words of affirmation and physical touch ang love languages ko. Yun naman ang sinasabi ko pero hindi siya nakikinig. Siya pa rin dapat ang masusunod kung paano ako mahalin. Tama ba yun? Ay, kaya siguro laking ginhawa na rin na iniwan niya ako. Kasi alam ko na hindi ko siya kayang iwan nun kahit na alam kong hindi ako masaya sa kanya. Sana naman makamove on ka na sa kanya ha. Ayoko maging rebound. Hindi ka rebound. Mahal na mahal kita. Kasi ikaw, nakikinig ka sa akin. Alam mo kung paano ko gustong mahalin. Ang lambing mo, ang gentle mo sa akin. Walang araw na hindi mo pinaramdam sa akin kung gaano ako kaganda at kung gaano ka kaswerte sa akin. Swerte naman talaga ako sa'yo. Hanggang ngayon nagtataka pa rin ako kung bakit akong pinili mo. Yan nga ang baguhin mo sa sarili mo, Rodel. Taasan mo naman ang tingin mo sa sarili mo. Kaya ka binubuli ni Henry madalas kasi alam niyang kayang-kaya kanyang tiklupin. Sa totoo naman. Pero yung tawa mo ha, panatilihin mo yan. Huwag mong baguhin. Masaya akong naririnig yan. Huwag kang maniniwala kay Henry. Masarap sa tenga yung tawa na yan. Para akong nanlambot sa mga sinabi ni Jem, Papa Dudut. Akala ko ay wala na akong ginagawang tama. Pero meron pa rin pala. Sinabi niya yon sa akin at pinaramdam niyang ayos lang na maging ako. Mas lalo ko tuloy siyang minahal dahil doon. Niyakap ko siya at nagpasalamat. Pinangako na araw-araw walang palya. Sasabihin ko sa kanya kung gaano ko siya kamahal. Araw-araw may lambing, araw-araw siyang maganda para sa akin. Hindi ko ikakahiya na hawakan ang mga kamay niya at halikan siya sa harapan ng maraming tao. Kung yon ang paraan para maramdaman niyang minamahal siya. Yon ang tama para sa kanya at hindi ko yon ipagkakait sa kanya. Napakaswerte ko na simpleng babae lamang si Jem, madaling pasayahin at madaling makontento sa mga simpleng bagay. Kaya nga minsan hindi ako pwedeng sisihin kung naiisip ko kung karapat-dapat ba ako sa pagmamahal niya. Niyakap ko siya ng mahigpit nang maramdaman kong nag-uumapaw na naman ang ligaya sa puso ko at humahalo yon sa insecurity ko. Pero nang tumitig ako sa mga mata niya, nawala ang insecurities ko. Puro na lamang pag-ibig. Mahal na mahal ko si Jem. Sila na mga bata. Aayusin ko kung paano maging tamang lalaki para sa kanila. Hindi man ako nauna sa buhay nila pero sisiguraduhin kong hindi ako ang mag-aabandona sa kanila. Malamyaman ako sa paningin ng padre de pamilya nila pero papatunayan kong hindi ako basta-basta magigiba kahit ano pa ang tingin ng iba. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudod sa pagdaan ng mga araw, pinatunayan ko kina Jem at sa mga bata na karapat-dapat ako sa kanila. Nakita ko kung paanong nag-bloom si Jem sa piling ko at kung paanong naging magalang at mabuti ang mga bata. Totoo nga ang sinasabi nila, ang tao tulad ng halaman kapag binahal at nadiligan ng tama ay uusbong at titibay ito. Ganon ang nangyari sa pamilya ko. Oo, sariling pamilya ko na ang tingin ko kina Jem at sa mga bata. Kung pwede lang natawagin akong papa o tatay ng mga bata ay gugustuhin ko. Kaya lang syempre bilang respeto kay Henry, dapat isa lang akong stepfather. Tito o kuya lang dapat ang itawag sa akin. Hindi na pwedeng lumagpas pa sa tatay o papa. Kontento naman ako doon kasi kahit hindi nila ako tinatawag na papa o tatay, pero pinaparamdam nila sa akin na parang ama nila ako. Sa akin sila nagsasabi ng mga nararamdaman nila. Komportable silang nagsishare sa akin ng mga sikretong hindi nila magawang sabihin isa man kina Jem at Henry. At sa part ko ay nakaka-proud yun ha. Kasi ang sarap sa pakiramdam na pinagkakatiwalaan ka ng mga bata. Yung feeling nila sa safe sila sa akin.
Yun naman ang gusto kong iparamdam sa kanila palagi. Ang maramdaman nilang safe sila habang kasama ko. Ayos na sana ang lahat. Maganda ang dynamics namin sa bahay pero biglang nagbago ang lahat nagbabago ang lahat kapag dumarating o biglang sumusulpot si Henry nang walang pasabi. Hindi nito sinusunod ang pinangako nito kay Jem na magsasabi muna bago dumalaw. At ginagawa niyang madalas kapag wala sina Jem at mga bata sa bahay. Mukhang ako talaga ang pinupuntirya niyang dalawin. Papa Dudut. Oh, Henry, napadalaw ka. Wala sina Jem ah. Wala rin ang mga bata. Hindi ka ba nasabihan? Nasabihan naman. Alam kong nasa bahay sila ng lola nila. Ang ganda ng apron mo ah. Bulaklakin. Salamat. Regalo to sa akin ni Jem nung mansari namin. May kailangan ka ba kaya ka nandito? Parang. Gusto mo ba ng hot chocolate? Brownies. Meron ako mga binake na pastries. Nasa ref. Dapat baon ng mga bata yun bukas eh. Pero pwede ka naman tumikim kahit isa. Hot chocolate? Brownies? Sa akin? Rodel naman. Yun lang kasi yung nagawa ko eh. Hindi pa ako nakakapag-grocery. Bukas pa. Ikaw din ang nag-grocery? Oo. Para hindi na mahirapan si Jem. Ako rin na nagluluto para sa amin ng mga bata. Hindi ko alam na ikaw na pala nagsusuot ng saya sa bahay na to. Nako, moderno naman na ang mundo. Wala nang kaso kung lalaki ang magluluto o mamalengke. Huwag mong sabihin si Jem ang provider dito sa bahay. Masasapak na talaga kita. Ni minsan hindi siya gumastos sa mga bayarin dito sa bahay nung kami pang dalawa. Hindi ah. Ako pa rin naman. Nag-aabot lang ng konti si Jem para sa ibang kailangan. Dapat nga wala na siyang sinasalong gastusin dito sa bahay. Dapat ikaw na ang gumagawa nun. Ikaw ang lalaki. Ikaw ang mag-provide. Si Jem naman ang nag-i-insist na gawin yun eh. Kung ako lang masusunod, ayoko rin naman sana mag-abot pa siya. Pero nagagalit siya kapag hindi ko tinatanggap yung inaabot niya eh. Kasi masyado kang malamya. Kung magpapaka-alpha ka sa kanya, hindi yan mag-aabot sa'yo ng pera. E-enjoy na lang niya ang buhay prinsesa dito sa bahay. Hindi nga lang siya buhay prinsesa dito eh. Buhay reyna din. Kailan pa nag-ambag ng pera ang prinsesa sa bahay? Kakabasa mo yan ng fairy tale. At ikaw, Rodel, ha? Wag mong susubukang basahan ng mga fairy tale ang mga anak kong lalaki. Tatamaan ka talaga sa akin. Walang ganun. Kahit itanong mo pa sa kanila, puro nga horror ang pinapanood namin eh. Nakukwento ba nila? Medyo nakakatakot talaga na pelikula yung pinipili ko. At proud ka ron. Samantalang binida sa akin ng mga anak ko na mas malakas ka pa raw tumili kaysa sa nanay nila. Biruan lang namin yung tili na yun para ma-excite sila sa pinapanood namin. Hindi ko na alam kung paano ka kakausapin. Hindi kita maintindihan. Henry, huwag mo sana mamasamahin ha, pero ayos naman ang mga anak mo sa akin eh. Huwag ka na mag-alala sa kanila. Kasi masaya naman sila kapag kasama ako. Napoprotektahan ko naman sila kahit papano. Napoprotektahan? Ang lamya mo nga eh. Paano mo sila mapoprotektahan kung nagsusuot ka ng bulaklaki na apron at gumagawa pa ng brownies at hot chocolate? Hindi naman basihan ang pagbe-bake ng brownies para maprotektahan mo ang pamilya mo. At para sabihin ko sa'yo, masarap ako magtimpla ng hot chocolate. Subukan mo muna kasi. Naririnig mo ba ang sinasabi mo? Sorry kung tingin mo kulang ako. Pero sabi naman ni Jem, ayos lang yung mga ginagawa ko para sa kanila mag-ina. Hindi naman siya nagre-reklamo. Sa ngayon, ayos lang sa kanya. Sa ngayon, hindi pa siya magre-reklamo. Pero kilala ko si Jem. Pag tumagal kayo, isusumbat na niya sa'yo lahat ng mga napapansin niya. Pustahan tayo. Iyang pagiging malamya mo, ipapamukha niya sa'yo balang araw yan kapag natauhan na siya. Lalo na kapag nakita niyang hindi ka karapat-dapat na maging haligi ng tahanan dahil hindi mo sila kayang protektahan. Sana naman hindi ka manghusga kaagad.
kung ayaw mong husgahan kita, huwag kang magpakita ng mga bagay na kahusga-husga. Hindi na ako nakaimik noon at hindi ko nga rin siya natignan ng maayos. Nakatingin lamang ako sa may sahig. Kunwari ay may napansin akong dumi sa suot kong tsinelas. Maya-maya pa'y biglang hinila ni Henry ang suot kong bulaklaking apron. Nagulat ako. Hindi ako kaagad nakareact. Bigla niyang binato sa mukha ko yon at saka mabilis na tumalikod para umalis na. Naiyak na lamang ako sa pangdadaot niya sa akin. Napahiya ako sa ginawa niya. Sa unang beses, nasaling ang pride ko bilang isang lalaki. Lalo na sa pagtapon ng apron sa mukha ko. Bakit ganon siya kung umasta? Ano bang mali sa pagiging malamya? Kahit malamya ako ay hindi naman ako bakla. Alam ko sa sarili ko na lalaking lalaki ako at masyado lang sigurong feminine. Madalas yun nga ang nagpapahamak sa akin. Lalo na noong nag-aaral pa lamang ako. Pero hindi ko yun binago, Papa Dudut. Masaya naman ako sa pagiging feminine ko. Wala naman akong nasasaktang ibang tao at saka minahal nga yun ni Jem sa akin. Masaya rin ako sa nakasanayan ko. Bakit si Henry pa tong nagagalit? Hindi ko naman siya palaging nakakasama sa bahay. Hindi ko naman siya nasasagasaan sa pagiging malamya ko. Ilang beses siyang pabalik-balik sa bahay para lamang sindakin ako palagi. Pasalamat na lamang siya at mahaba ang pasensya ko. Kaya hindi ko siya pinapatulan. Gusto niya talaga akong i-trigger. Mula noon ay mas napapadalas na ang pagdalaw niya sa bahay kapag wala ang mag-iina niya. Mas napadalas na rin ang pangiinsulto niya sa akin, Papa Dudut. Rodel, Wala sina Jem at mga bata dito. paulit-ulit ka na lang sa linya mong yan. Alam ko namang wala sila rito kapag dumadalaw ako. Hindi ako tanga. Pinapaalala ko lang ang usapan nyo ni Jem na dadalaw ka lang dito kapag nandito ang mga bata. Bakit? Isusumbong mo ba ako sa ex-misis ko? Hindi kita isusumbong sa girlfriend ko, huwag ka mag-alala. Ah, ganun ba? Akala ko kasi nakuha mo rin ang ugali ng ibang babae na tsismosa. Umalis ka na lang Henry kung wala ka namang ibang sasabing importante. Magpaplansya pa ako ng uniform ng mga bata. Akala ko naman tigasin na. Taga-plansya ka na rin? Talaga ba? Bukas, ano na ang gagawin mo? Taga-manicure ni Jem? Marami nang ginagawa si Jem lalo't nagkasakit ang nanay niya. Kailangan ko siyang tulungan sa mga gawaing bahay. Kailangan mo siyang tulungan o talagang na-enjoy mo lang ang mga gawaing babae? Masama ba kung oo? Wala ka na talagang pag-asa. Tapatin mo nga ako Henry. Nako, pati pagtatalak ng babae, kuwang-kuwa mo na rin. Wala na talaga to. Wala na. Alam mo kung ano pang nakuha ko sa mga babae? Yung galing nilang bumasa ng isang tao. Oh, anong gusto mong puntuin dyan? Na kaya ka nagiging dominante sa akin para iparamdam na hindi ako bagay sa bahay na to. Na ikaw lang dapat ang kilalanin na leader. Hindi ka naman talaga bagay sa bahay na to. Tama ka. Dahil gusto mo, ikaw pa rin ang haligi ng tahanan. Hindi matanggap ng pride mo na may bagong lalaki na dito. Pakiramdam mo, threat ako sa'yo. Threat? Sige, ano pa ang iniisip mo? Papakinggan kita. Na kaya ka ganyan kagaspang sa akin dahil hanggang ngayon, mahal mo pa rin si Jem. At gusto mong bumalik sa kanya. Kasi nagsisisi ka dahil meron na siyang pinalit sa'yo na nagpapasaya sa kanya ngayon. Sorry ka na lang Henry, pero ako nang mahal niya. Ang hirap kontrahin ng mga sinasabi ko kasi totoo lahat no? Hindi ko naman itatanggi na mahal ko pa rin si Jem. Pero hindi ko na siya gustong bumalik sa buhay ko. Huwag kang mag-alala. Pinapaubaya ko na ang mag-iina ko sa'yo, di ba? Pinapaubaya? Parang hindi naman. Bantay sarado ka nga palagi. Hindi ako makagalaw ng maayos kasi bawat gawin ko, pinamumukha mong laging mali ako. Ay, pati emosyon ng babae nakuha mo. Wala ka ba kahit katiting na pagkalalaki man lang? Bakit ba ganito ka sa akin?
Dahil kailangan na mag-iina ko ng poprotekta sa kanila. Pinoprotektahan ko naman sila sa paraang alam ko. Hindi yan sapat. Eh di ikaw na lang gumawa. Tutal, ikaw lang naman may alam ko paano sila poprotektahan. Eh di sige, ikaw na. Sige lang, ikaw na. Kailangan kita para protektahan sila. Hindi kita maintindihan. Diretsahin mo na lang ako. Para ka rin babae. Puro putak. Hindi mo madiretso kung ano gusto sabihin. Oh, Henry, ayos ka lang? Sorry kung may nasabi akong hindi maganda. Hindi ko yung sinasadya. Rodel, may taning na ang buhay ko. Ano sabi mo? Kaya kailangan kitang maging matatag para makayanan mong maging haligi nila. Dahil hindi ko na alam kung hanggang kailan ko yun magagawa para sa kanila. Teka, alam ba to ni Jem? Hindi pa. Halika, sabihin natin. Sasamahan kita. Kailangan niya tumalaman. Hindi pwede. Hindi. Rodel, iniwan ko siya nung nalaman kong may malubana akong sakit. At pinangako ko sa sarili ko na hindi niya yun malalaman. Kaya hindi mo yun sasabihin. Karapatan niyang malaman yun. At karapatan ko ring maging matatag at malakas para sa kanila. Ako ang haligi. Hindi ako pwedeng makitaan ng kahinaan. Kaya bago pa ako tuluyang manghina, kailangan ko nang makalayo sa kanila. At higit sa lahat, kailangan ko matulungan ang bagong magiging haligi nila. Ikaw yun, Rodel. Konti na lang ang panahon na natitira sa akin. Kailangan kong makita na mapoprotektahan mo ang pamilya ko. Hindi ako matatahimik kung hindi mo yun magagawa at magpapabaya lang ako. Yun ang unang beses na nakita ko ang kahinaan ni Henry. Isang kahinaan na hindi ko pwedeng gamitin laban sa kanya. Kung ibang tao lang siguro ako ay baka ginamit ko na yon para makaganti sa lahat ng ginawa niyang pangdadaot sa akin. Pero naiintindihan ko siya. Hindi biro ang pinagdadaanan niya. Gusto lamang niyang may matibay na humalili sa kanya bilang haligi ng tahanan. Hindi man ako nagkaroon ng chance na makilala ang tatay ko pero hindi yon kakulangan sa parte ko para maunawaan ang pinagdadaanan ni Henry. Isa siyang ama, isang asawa. Wala naman siyang ibang hangad kundi ang maging matibay na sandigan ng kanyang pamilya. Kahit siya mismo ang nahihirapan. Kahit wala siyang ibang mapagsabihan. Ama siya. Isang mabuting haligi ng tahanan. Tumaas lalo ang respeto ko sa kanya noong hinayaan niya ang sarili niyang umamin sa kahinaan niya. Ang kanyang pamilya sina Jem at ang mga bata. Gusto ko talagang sabihin kay Jem ang nangyayari kay Henry pero nagbitiw na ako ng pangako kay Henry na mananatiling sekreto ang tungkol sa sakit niya. Saka na lang daw pwedeng malaman ng kanyang mag-iina ang kalagayan niya kapag nasa loob na siya ng kabaong at hindi na niya makikita kung paano sila magluksa at maging mahina dahil sa pagkawala niya. Hindi raw kasi niya kayang makita na madurog ang mga anak niya kapag nalaman nilang may taning na ang buhay ng ama nila. Baka mas lalo lang daw siyang manghina at mawala ng respeto sa sarili niya bilang isang ama dahil hindi niya magawang i-shield ang mga anak niya sa ganong pagsubok. Hindi ako sumang-ayon sa kanya roon pero ano bang magagawa ko kung mas nananaig ang pride niya bilang isang lalaki? Ano ba ang dapat kong gawin sa sitwasyon ko? Sana'y matulungan ninyo ako at kung sakali lang ay baka may tips din kayo kung paano maging haligi ng tahanan tulad ng gustong mangyari ni Henry sa akin. Gusto ko siyang pagbigyan sa kahilingan niya pero hindi ko alam kung paano yon sisimulan. Maraming salamat po. Ako ang inyong kapuso at kabarangay forever, Rodel.